Pag-uusapan naman natin ngayon ang pagko-compute ng crude protein ng ating mga grains na hinahalo for conditioning. Ito po mga kaibigan, karamihan po sa mga crackers o mga sabongero, naghahalo-halo ng mais, Jackie oats or kung ano pang ibang grains at crumbles o mash. So ganito po ang compute ng crude protein level. Una, ihanay mo muna yung mga ingredients para mas madali ang method ng pagtuturo. I-limit lang muna natin sa tatlong klase. Okay, nakalista na po yung tatlo. Let us assume na tig-iisang part ang bawat isang ingredient. So ang total po niyan 3 parts, no? So 1 out of 3 is roughly 33%. No? 1 out of 3, 33%. At saka dito din, 33% din. Okay. So dito sa column na ito, i-divide mo lang ang bawat part dun sa total parts. Yan ang lalabas dyan. Dito ngayon sa column na ito, under crude protein, may mga values po ng crude protein ng bawat grain sa mga veterinary manuals at saka sa mga Lakwe at Thunderbird game fowl specialist. So, magtanong lang po kayo for the values. Ano po? Ang corn ay may crude protein level na 8%. Ang Jackie oats ay approximately 16 or 15%. Samantalang ang grower o broiler crumbles ay may 18% crude protein level. Ang gagawin po natin ngayon is simply multiply these two values, pag ganun, times 100. Ang lalabas po dito ay 2.64. Dito naman ay 4.95. At dito sa crumbles naman ay 5.94. Ang total po nito ay 13.53. Ayon sa Daisy Principle na pinakita sa atin ni Nockman, hindi pa po ito tatama sa 16 to 18 levels. So, ang mangyayari po dito, yung manok natin ay magkakaroon ng sapola. Tataba, bibigat, medyo manipis, parang tingga. No? Okay. So, anong gagawin natin para tumaas yung crude protein? Pataasan po natin yung number of parts of broiler crumble. Gawin po natin 4. So, kung 4 na po yan, ang total number of parts ay magiging 6. So, maiiba na ho yung values dito sa percentage ng parts. 1 out of 6 is 16.5. Ito naman po, 16.5 uli. Ito naman ay 66%. Multiply uli natin silang dalawa times 100. Maiiba na ho yung mga values natin dito. Titingnan natin kung papasok siya ng 16 to 18. 16.5% times 8% ay 1.32. 16.5 times 15% ay 2.47. At dito naman, 12.00. Ang total po nito ay 15.79.
So, approximately 16 na po siya. No? Pero hindi pa rin tumatama. Ito ngayon ang tatanong ko sa inyo. Kung gagawin natin itong 5, ano kaya ang magiging crude protein level nitong mixture na ito? 1 part corn, 1 part Jackie Oats, 5 parts broiler crumble. Gayahin nyo lang po yung ginawa natin. Just i-add mo yung number of parts. So magiging 7 na ito. So 1/7 is whatever, no? Tapos i-multiply mo sa crude protein level times 100. Yan ang lalabas na level. Ano ngayon ang magiging total? Hindi ba 16 plus na? So, yan lang po ang method ng pagko-compute ng simple crude protein level ng inyong mga mixtures o grain mixture. Ito na po, imimix natin ang dalawang itlog. Ang ibang mga Amerikano po, sinasama na nila pati yung eggshell. Sa orange juice naman, approximately 3 to 4 tablespoons at either canned or yung fresh. Ito naman yung cultured milk with yogurt with soured milk. Ganon din, 3 or 4 approximate tablespoons lang po yan. Next is yung lettuce, or pag wala hong lechugas, gumamit po kayo ng Chinese pechay. 2 to 3 leaves. Ang susunod naman ay yung carrots. Kailangan po na cooked. May mga delata ho dyan, or kayo na mismo ang mag-boil ng carrots. Approximately 3 tablespoons. O kalahati ng yogurt container na hawak ko. Ang kalahati naman ay yung cooked green peas. Next is yung vitamin mineral supplements. Ang nire-recommenda ko po ay yung Levimin GK, 1 heaping tablespoon po yan, or yung Vionate kung wala. Yan ang cayenne powder o any spices na pwede natin idagdag. Ngayon, kung i-chop nyo ho yan at i-mix, matatagalan ho kayo. Ang suggestion ko po ay gumamit ng blender. Ang laking bagay at ang laking tulong sa inyong pag-mix nitong mga supplements kung kayo ay may blender. Talagang siguradong mix na mix ang mga supplements. At saka walang hassle. Madali lang gawin. Itong solution po na ito ay slightly acidic. Medyo maasim po ng konti. Pero napakabango at makaka-stimulate ng appetite ng manok. So, ito na ngayon. Imimix natin ang supplements at yung grain mixture natin. Approximately 2 tablespoonfuls of grain mixture per cup.
So kung 18 ang kinokondisyon natin, di 36 tablespoonfuls of grain mixture. Halo po natin itong supplement na ating blender kanina. At kung may extra ho kayong tubig, para sulit talaga ang ating supplements. Yan. Simply mix the two together. At yung physical appearance po parang yung coleslaw ng ating ginagawa. Ayun. Napakasarap po, di ba? Sa afternoon supplements naman, magmi-mix ulit kayo ng morning supplements at dagdagan nyo ng prune juice. Ganon din, mga 3 to 4 tablespoonfuls of prune juice. Tapos, meron din po tayong idadagdag yung tuna or yung sardines in soybean oil po, o yung natural oil. Wag po yung in brine. Yan. Mataas po ito sa essential fatty acids. Yung tomatoes naman, maganda rin kung stewed o cooked. Peeled tomatoes. So, inuulit ko po, morning supplements plus itong additional na ito, ito ang bibigay natin sa hapon. Bi-blender ulit natin para mas madali ang trabaho. Dalawang bagay lang po ang nakaka-stimulate ng appetite ng ating mga manok. Una, kailangan medyo colorful ang appearance ng kanilang pagkain. Kaya nga tayo naglalagay ng mga peas and carrots, ng lettuce, at iba pang mga colorful items, no? At pangalawa, kailangan medyo mabango ang aroma o yung amoy ng ating ng kanilang pagkain. Dahil nga kombinasyon ito ng mga fruit juices at saka yung cultured milk with yogurt, napakabango po nitong ating mixture na ito. Yan, dagdagan ulit natin ng konting tubig para talagang kuha lahat ng supplements. So far po sa lahat ng mga manok na nakondisyon namin, talagang magugulat kayo. Parang milagro ang mangyayari. After just 1 or 2 feedings, magugulat kayo sa appetite ng inyong manok. Sabi nga ng mga Amerikano, you ain't seen nothing like it.